ng House of Representatives at mga staff nila, hindi yan misa para sa pag-blessing ng Panginoong Diyos sa inyong ginagawang kabulastugan sa maruming laro ng politika. Dapat ang tawag sa misa ninyo ay Misa Requiem. Mass for the dead. Dahil patay na po. Technically, ang usapin tungkol sa impeachment na yan, and they are going to wait until February 2026. Particularly February 6. Ang cut out ng time na maglapse na po ang 1-year bar rule upang makapag-initiate muli ng impeachment complaint. So, mahilig talaga magpamisa-misa ito sila Martin Tambaluslos, no? They are called religious hypocrites and religious bigots. Alam natin na ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Lalong-lalo na sa pagdating ng flood control project, taong bayan po ang kanilang pinapahirapan dahil kinukurakot, kinukulimbat, dinodurubo ang mga pundo para sa flood control project. Mataas na po yung 40% lang ang nai-improve at naipapatupad. 60% po binubulsa mismo ng malalaking mga kontraktor na sila din po ang tumatakbong congressman o party list. Kagaya ng ginagawa ni Martin Romualdez, mga kababayan. So yan po walang effect yung pamisa-misa nila sapagkat hindi naman po bobo ang taong bayan para makita na yan ay publicity gimmick. Kunwari ay may misa, may mga pari at obispo dyan na kasama nila, sila-sila din po ito. Pero better to declare it correctly na ito po ay Misa Requiem, Mass for the Dead, sapagkat patay na po ang inyong minaniobra at dinaya na uri ng impeachment articles na pinaakyat ninyo sa Senado. Marami po ang pumupuri nitong inilabas na desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, almost unanimous, no? 13-0. Kasi ang absolute unanimous, 15-0. Pero leave of absence po ang status ni Justice Singh. At ang isa, si Justice Kagiwa, ay hindi po nag-cast ng kanyang pagboto. Bagamat sumama sa deliberation, but during the votation, hindi po siya bumoto. Kaya ang resulta po, 13-0. It's almost unanimous. At ulitin po natin, mayroon din pong mga nadismaya, may mga nagmaktol, kulang na lang maghuramintado o maglupasay, kagaya po ng unang naging reaksyon ni Lola Laila de Lima. Pero overwhelming ng mayoriya ng sambayanang Pilipino at iba't ibang sektor po ay pinasalamatan at pinuri ang naging very timely and very categorical na pagposisyon ng desisyon ng Korte Suprema na kanila na pong idinidismiss ang anupamang hibla ng pagdududa that the articles of impeachment ay walang pag-aalangan idiniklara na unconstitutional ng Korte Suprema. Again, uulitin po ni Ka Eric in an almost unanimous decision. 13-0, mga kababayan. Arcadio Acol and Loveland Paler, nandiyan na. At sino pa mga nandito? Jay Smith, official. Good morning and happy Sunday, Ka Eric. Thank you po. And of course, si Albert Bonita and Hydren Diquinia, Ramon Sumayop, at sino pa mga nandito? Ang dami nyo na. Josephine Olarte. Si Soto ayaw, Ka Eric. O, bibigyan natin siya ng komentaryo mamaya, no, patas na komentaryo. Pero uulitin lang ni Ka Eric, no, as a matter of refresher, hindi po inabsuelto ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa anumang aligasyon o mga pagsusumbong ng House of Representatives na kunwari ay may mga reklamo sila na ayon sa kanila, si Vice President Sara Duterte daw ay kanyang inabuso, ninakaw ang confidential fund na ibinigay sa kanya bilang sa Office of the Vice President. Ito yung controversial at walang kamatayan na 125 million pesos na confidential fund. Subalit, hindi rin po kaagad natin na-establish kung tama o hindi
ang mga akusasyon na yan na sinasabi po ng mga kapanalig ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, sapagkat ang Commission on Audit na mismo nagsabi that the Office of the Vice President complied in accordance to the audit evaluation report and measures of report regarding po sa pag-utilize o pag-dispense with ng mga confidential fund. Wala pong nakitang mali o mga hindi ka nais-nais ng naaayon sa standard of auditing rules na ginawa ang Vice President Sara Duterte hinggil po sa binabanggit na controversial na paggamit ng 125 million pesos na confidential fund. Noong 2022 po ito na ibinaba ng Office of the President nung maayos pa po ang ugnayan nila Sara Duterte at nila Ginoong Marcos Jr. Subalit, hindi pa rin po tumitigil itong mga kongresista at lalo na po ang mga attack dogs ni Martin Romualdez at nila Marcos na rin, which include itong Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF, itong Akbayan Hilaw Communist Group ng mga tagapagtaguyod ng mga manunulsul ng bayan sa pangunguna nila Hontiveros, nila Jokno at mga kalintulad nilang na mga operatiba ng hilaw na komunistang grupong Akbayan. Ganon din po ang mga zombie survivors ng Dilawan at Pinklawan. At syempre, ang mga kurakot at bulok na politiko ng mga bata ni Marcos at ni Martin Romualdez. Lahat sila po ay hindi sumasang-ayon doon sa findings ng Commission on Audit. Kung kaya, ipinilit nila with elements of pandaraya, panunuhol, panggigipit, pangbabraso, at pang-shortcut sa tamang proseso na nakasaad sa saligang batas, ipinilit po nila itong chop suey at pansit kanton na uri ng impeachment complaints. At ginawa nila na articles of impeachment at binabraso nila ang Senado na mag-convene ng Senate Impeachment Court para litisin daw ang Vice Presidente batay sa isinomite na mga articles of impeachment. Ngayon may dumulog sa Korte Suprema. Tatlong grupo po ito ang pagkakaalam ko. Ang isa po ay mga Mindanaoan lawyers sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion. Isa din po ito sa tumatayong Chief Counsel ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. No? With other lawyers based in Mindanao, nag-file po sila nitong tinatawag na Torion Petition na in the main, sa kalakhan po, naging batayan ito sa pagtatalakay at pagsasagawa ng desisyon ng Korte Suprema. Sinasabi ng grupo ng Torion Petition na wala pong sinunod na tama na procedural and substantial due process. Ibig sabihin po, sinortcut, hindi rin po binigyan ng patas na pagkakataon sa patas na pagtrato ng batas ang Vice Presidente under the doctrine of equal protection of law. Hindi nga po siya binigyan ng kopya with attending evidence ng complaint against her, at ang malala, hindi nga po inihapag ito even sa Committee on Justice man lamang na makakasagot o makakapagbigay ng panimulang pagpapaliwanag ang Vice Presidente. Hindi po ginawa yon. At yan po ay paglabag sa equal protection of law. At yan ay nakasaad sa mga saligang fundamental na prinsipyo at doktrina sa pangangalaga sa karapatan ng mga mamamayan sa loob ng 1987 Constitution. Yan po ang katotohanan. Number 2 po, sinabi din ng Korte Suprema na maliban sa paglabag sa equal protection of law at ganoon din po sa paglabag sa due process of law, ay nilabag din po ng Kongreso nila Martin Romualdez sa kanilang pagmamadali, pagpupumilit na talagang tanggalin na ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang pagiging Vice President, kahit pa na mayroon po siyang almost 32 million na mga bumoto sa kanya o mahigit pa noong 2022 elections, pilit po itong tinatanggal ng grupo nila Marcos at Romualdez sapagkat alam naman natin na si Inday Sara Duterte po ang natitirang political obstacle para po manatili sa poder at kapangyarihan ang Marcos Romualdez political faction lagpas pa sa 2028 na termino ni Marcos Jr. Kaya nila ginagawa ang lahat ng pagwasak,
pag-atake at mga maniobra nang sa ganun po ay mapawalang poder at kapangyarihan at hindi na po makakatakbo pa muli o magiging bahagi ng gobyerno si Vice President Sara Duterte sakali pong ito ay makonvict sa Senate Impeachment Court. Ang malas nila, hindi po kaagad nakipaglaro ng apoy ang Senado dito sa marumi at puno po ng pandaraya at panluloko at ibinunga ng pangungurakot na uri ng impeachment articles. Ito po ay pinabalik at pinatapon balik ng ating Senado noong June 11 yata or June 11. Kaya hindi po nakapag-proceed into full trial. At maliban sa tinatawag nating Torion petition, nagpetisyon din po yata ang mga legal defense team, mga abogado po ni Vice President Sara Duterte. On the same ground na nagkaroon po ng seryosong paglabag sa proseso at hindi po sinunod ang tamang nakalagay sa batas na dapat patas, makatarungan at hindi po ito ginagamit para mangharas o kaya gumamit ng tinatawag na weaponized impeachment mechanism so that it will serve the political agenda of those who want to control and consolidate power beyond 2028. Yan po ang dahilan kung bakit nag-intervene ang Korte Suprema. Kasi sabi ng Korte Suprema, hindi po pwede na ang inyong ginagawa ay hindi ninyo i-observe, kilalanin at sundin ang rule of law at lalo na po ang saligang batas sapagkat ang mayroong tungkulin at kapangyarihan at karapatan at otoridad na gumawa ng review o anumang assessment at gumawa ng ruling batay sa naturang pag-review ng mga batas o ipinasang batas o mga actions ng bahagi ng gobyerno that includes Congress, ang may ganyang kapangyarihan na gumawa po ng review at magsagawa ng tamang desisyon ay ang Korte Suprema. Ayan. So hindi po ito para bagang nagkaroon lang ng pagkakataon that the Supreme Court will be the one to act as the arbiter and interpreter in the context of conflicting implementation or interpretation of laws, including po ang pag-review ng aksyon ng mga pamahalaang bahagi ng gobyerno natin. So, walang duda po na yan ay nasa poder at kapangyarihan mismo ng Korte Suprema. Ang isa pong mabigat din na dahilan kung bakit ang Supreme Court ay nagsabi na mali ang ginawang Articles of Impeachment na ipinaakyat sa Senado sapagkat ito po ay bogus. Ibig sabihin po, nilabag nito ang 1-year ban doon sa mga pwedeng mag-initiate at magsumiti ng impeachment complaints laban sa isang impeachable official or impeachable officer. You need not have a more than one initiated impeachment in a period of a year. So sa isang taon, minsan ka lang pwede mag-submit at mag-initiate o mag-facilitate at ipalarga mo ang impeachment complaint against any impeachable official or officer. Hindi pwedeng paulit-ulit o makailang beses mong gawin yan. Yan ang punto de vista ng Korte Suprema. You cannot just simply at the whims of your caprices that you can just initiate anything, anytime, any day, ang anumang impeachment complaints or proceedings against an impeachable official and for that particular matter, against the Vice President without observing the 3 rules. 1-year bar rule, hindi ka pwedeng paulit-ulit na gumawa na hindi pa nag-lapse o hindi pa nag-mature ang isang taon na pahintulot na pwede mong gawin ang impeachment process, which hindi inobserve, hindi sinunod ng Korte ng House of Representatives, at yan po ang pinuntuhan ng Korte Suprema. Pangalawa po, hindi rin pwede na dahil yan ay political character, ang ginagawa nyo ay more of political operations and activities related to impeachment upang ma-remove ang isang nag-abuso o may kasalanan na impeachable official. Hindi rin po pwede na dahil bagamat yan po ay isang political character na activity, ay hindi mo nakikilalanin ang patas na pag-iral ng batas, including ang patas na pagtrato sa mga inyong inaakusahan. So therefore, the right of a person to be afforded due process of law and equal protection of law, just in the case of the Vice President,
cannot be waived or cannot be temporarily cited as optional sapagkat ito po ay mandatory, fundamental na prinsipyo na ang prosesong tribunal o prosesong gustong itrial ang isang tao sa anumang pagkakataon at anumang mga paghabla ay kailangan pong iyan ay dumaan sa tamang proseso. Process establishes correct authority and jurisdiction on a subject matter. Kaya sabi ng Korte Suprema, from the very start, wala kayong jurisdiction sapagkat void ab initio ang articles of impeachment na pinadala sa inyo sa Senado sapagkat yan ay lumabag doon sa tatlong prinsipyo. 1-year bar rule na dapat next year pa, mga February 6, 2026, pwedeng mag-initiate muli. Kung ang pagbabatayan po ay ang 1-year bar rule, which is isa po yung jurisprudence na hindi pwedeng labagin upang maproteksyonan din po ang ating mga impeachable officials and officers mula po sa panghaharas, panggigipit at pangbabraso gamit ang pag-initiate at pag-complain ng impeachment laban sa isang impeachable official. Kaya po, kailangan may 1-year bar rule. Hindi pwedeng bara-bara. Number 2, hindi rin pwedeng sabihin mo na ngayon ay i-apply namin ang due process of law, i-apply namin ang tinatawag po na equal protection of law, pero sa pagkakataong ito, hindi namin gagamitin yan sapagkat kailangan naming madaliin na mapatalsik at mapalaya sa kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo itong Vice President. Ayun. So, pinuna yan ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, totoo na yan ay political in character, pero kailangan pa rin yan sumunod sa fundamental doctrine of due process of law, equal protection of law, at 1-year bar rule tungkol sa mga impeachment initiations na yan. Klaro na tayo. So nagmamaktol mga kababayan, naguhuramintado itong grupo nila Hontiveros, nila Laila de Lima, nila Trillanes, na akala mo ba na para sila pa ang higit na nakakaalam at higit na makapangyarihan kaysa batas na pinapairal ng Korte Suprema batay sa mandato nito na i-review ang anumang actuations o desisyon ng anumang bahagi ng gobyerno that includes the Senate and Congress or the House of Representatives. Nasa poder at kapangyarihan yan ng Korte Suprema kung nag-abuso, lumabag at naging mapang-api at hindi na po kumikilala sa tamang civil and political rights ng mga tao and even sa Universal Declaration of Human Rights. Pwedeng reviewin po yan ng Korte Suprema. Ayan. So ano pong itong nagpasori si Laila de Lima sapagkat grabe ang kanyang atake sa Korte Suprema. Kulang na lang po ay balata niya at ipahiya niya ang Korte Suprema. Iyon pala, hindi siya nakapagbasa ng lubusan ng mga substantial decision o kaakibat sa pag-deliberate ng desisyon in a 97-page desisyon na ginawa ng Korte Suprema at ang main ponente or the principal writer para po sa desisyon na yan ay hindi po maka-Duterte. In fact, yan ay kinoconsider na extension ng dilawan politics sa loob ng Korte Suprema. Subalit si Marvic Liunin, Senior Associate Justice Marvic Liunin po, ay stood higher on the moral purpose na kailangan mailinaw na once and for all kung ano ba ang lindiro o limitasyon ng mga initiations ng impeachment at kailan ito dapat ipadaan sa tamang proseso at ano ang mga ugnayan nito sa tinatawag na substantial and procedural due process, including ang doktrina ng equal protection of law. Kaya, nang ma-realize ni Laila de Lima na lumabis at nagmalabis po ang kanyang mga opinyon at nakita niya ang desisyon ay makatarungan at nararapat, bigla po itong humirit ng public apology to the Supreme Court, dahil sa takot niyang siya po ay ma-cite in contempt, mga kababayan. Kaya ito, ang Lola Laila de Lima, ang peg niya ay nagbait-baitan bigla, mga kababayan, at sabi niya, sorry, Supreme Court, hindi ko po sinasadya na insultuhin ko kayo. Ay sapagkat hindi ko pa nakikita ng lubusan
ang kompletong daloy ng inyong desisyon ay nagkomentaryo na ako. Napaso po si Lola Laila de Lima, mga kababayan, dahil nga sa kanyang pagiging adelantado, hinganera at pakialamera. Ayun, muntik na siya, baka hindi pa nga naibsan ang pagkagalit ng Korte Suprema sa kay Lola Laila de Lima ay nagpa-sorry-sorry na. Ayun. At sabi niya, handa naman daw siyang harapin at papanagutan niya kung sakaling mayroon pong kaakibat na disciplinary, administrative, and other sanctions that the Supreme Court may impose against not only kay Lola Laila de Lima, kundi sa mga kasabwat niya rin, kagaya po nitong akbayan na grupo ng mga makikisawsaw na lang, ay puno pa po ng kahambugan na parabagang sila ang nagdidikta kung ano ang tama o hindi tama sa batas at mas maalam pa sila sa Korte Suprema. Ganyan din po ang ginawa nila Tito Soto at nito ni Joel Villanueva and even ni Bam Aquino at ni Erwin Tulfo at ni Kiko Pangilinan at ni Risa Hontiveros. You can really see the colors of politics dito sa mga maniobrang ito. But I believe mayoriya ng mga senador ay hindi papayag po na igigiit pa rin ang pag-ignore o pagbaliwala sa naging desisyon ng Korte Suprema, sapagkat sinasabi ni Joel Villanueva at ng kanyang mga kabarkada like sila Hontiveros ngayon that the Senate is a sui generis entity, meaning to say it is an entity of its own that cannot be controlled or affected by any decision from the Supreme Court. Mali. Nasa saligang batas po na walang exempted sa review ng Korte Suprema sa kanilang ginagawa, kahit paman ay ito ay pinakamataas na opisina ng gobyerno like Office of the President, Office of the Vice President. Hindi po sasantuhin dapat ito ng Korte Suprema, sapagkat ayon sa saligang batas, ang Korte Suprema po ang nagtatakda kung anong uri ng aksyon ang tama o hindi kapag ito po ay nagkaroon ng kontrobersya. At ano po ang epekto nito sa taong bayan sakali pong ang Korte Suprema ay mag-aalangan na punahin po at pigilan ang maabusado at maanomalya at puno ng pandaraya na impeachment complaints na itrial doon sa loob ng Senate Impeachment Court. No? That is the reason na sinasabi natin that indeed ang pagkakaroon ng ganitong development sa Korte Suprema is panawagan din po sa taong bayan na maging alerto at mapagmatyag tayo na hindi tayo malulusutan ng mga abusado at nag-iikot-ikot sa batas upang gamitin nila at ma-weaponize ang impeachment mechanism na ito. Ayun. So si Lola Laila de Lima po ay nagkaroon ng dilema. Siya po ay pinuna na ng taong bayan at dahil nakita niya po yung bigat, yung degree ng kanyang pangbabastos sa Korte Suprema, ay lumalabas po ngayon na wala siyang ibang atrasan kundi magpasori. Ayun. Dapat sumunod na rin dito si Senator Tito Soto na sabi niya may nakonsulta akong mga legal luminaries, iba ang pagtingin nila. They view that the Supreme Court decision can be ruled out and override, pwedeng ma-override po ito ng Kongreso at ipagpapatuloy po ang tinatawag na impeachment trial. Pero teka, hindi ba yan ay paglabag sa doktrina ng tinatawag nating check and balance and separation of powers and integrity and authority of the court to review everything, including laws passed by legislative body, including po ang pag-implement ng batas, including po ang paggamit ng poder at pundo ng bayan at ng opisina ng isang gobyerno o hindi man, the Supreme Court can always make an inquisitorial review and make a decision if there is indeed a violation of law, violation of the Constitution, na siya naman pong dahilan kung bakit nag-aakto ang Korte Suprema dahil nga may pending petition before them.
At ang isang petition dyan, yung tinatawag na Datorion petition. Okay? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan po natin, ano po ba ang implikasyon nito kung ang mga senador ay hindi marunong rumispeto at hindi marunong sumunod sa desisyon ng korte? Delikado po yan, mga kababayan. Ang resulta niyan, anarkiya. Magkakagulo po ang taong bayan, and because of that, mga kababayan, ay magkaroon posibilidad ng malawak na political conflict sa ating bansa. Sapagkat ang mga ilang senador at ilang mga alipores ni Martin Romualdez at ni Marcos sa Kongreso ay hindi po resolbado na they have to respect and abide by the decision of the Supreme Court, which is final and executory, while it is still subject to appeal. Pero sabi ng mga batikang abogado, paano ka mag-appeal? Almost unanimous ang naging desisyon upang ibasura at ideklara na unconstitutional ang ano pa mang hakbang hinggil sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Not until and unless na kanila po itong baguhin sapagkat i-observe nila ang tamang proseso ng batas, ang tamang endorsement, ang tamang kategorya na ang balanse ng mga ebidensya at ng mga akusasyon ay accessible to all parties. Kailangan nilang gawin po yan. Sapagkat kung hindi, magiging null and void pa rin po ang anumang hakbang ng House of Representatives to reinitiate, refile, or gawin pa rin pong priority ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, maganda, no? Malinaw ang ating nakikita dito that indeed apektado po itong mga alipores na ito na nagkakaroon po ng kanilang loyalty check ngayon kay Marcos Jr. at pati na rin po kay Martin Romualdez. Sigurado pa po ba sila na makakalusot pa rin ang ganitong diskarte nila kung sa pagkakataong ito po ay naging mainit na rin ang mata ng publiko dito sa ginagawa ng Kongreso, no? At hindi po katakataka nga ang mamamayan po ay nagsasalita laban sa Congress, laban sa Senado, dahil po alam nila na ang mabuting gawain dapat ay sumusunod sa tamang proseso ng batas sa tamang panahon. Yan po ang pinuntuhan ni Laila de Lima ng kanyang paghingi ng sorry. Dahil ininsulto niya, binastos niya, at tinapakan niya ang ating Korte Suprema. At mayroon din pong ganyang statement, very acidic, no? Parang likido ng masamang kemikal ang laway nila Tito Soto, Joel Villanueva, and even po itong sila Erwin Tulfo, no? At mga kasabwat niya na para bagang sinisisi nilang Korte Suprema kung bakit hindi sila nakadiskarte at nakaporma. Dahil idineklara po na null and void and unconstitutional ang bogus chapsoy ala Pansit Canton na impeachment complaints nila. Okay. Pangalawa, nais po natin itong sabihin, no? The Supreme Court does not only review, but it also interprets the correct actions or the inappropriate actions ng mga nasa gobyerno. Lalo na po ang iba't ibang sangay ng gobyerno na may ginagawang mga anomalya at pandaraya. The way it has been observed kung paano po ginamit yan na pandaraya sa mga ating kababayan na ipilit nila ang articles of impeachment na yan na parabagang may mga ebidensya at dumaan sa konsultasyon at plenary na diskusyon, subalit ng binosisi ng Korte Suprema due to the 3 separate petitions of the group of lawyers ay biglang pumihit po ang House of Representatives at idineklara nilang hindi daw sila obligado magpaliwanag sa Korte Suprema. O ngayon, ano kayo? E di, mas nakita ng taong bayan na ang bulok na politika po at ang pangungurakot at mga pagbaliwala sa batas at kagaya ng ginagawa ngayon ng ilang mga senador at ilang alipores ni Martin Romualdez ay nagpapakita po ng ating bansa ay nagiging banana republic
because hindi po maipatupad ang tamang proseso ng batas, including ang pag-observe ng correct timing and correct procedure. And by the way, hindi po nauubusan ng gimmick si Martin Romualdez. Kanina po, before ako mag-on board, ay binadalhan ako ng mensahe ng isa sa mga senior worker o manggagawa sa House of Representatives. Sa alas 10 ng umaga daw, linggo, dyan sa may Manila Cathedral po, that means mga 10 o'clock ng umaga ng linggo, magkakaroon ng special mass. Si Martin Romualdez, ang kanyang mga alipores at ni-require pa na mag-attend ang mga empleyado at mga staff ng House of Representatives. Wow! So para sa akin, hindi po ito main issue na parabagang sila ay nagpapakabanal, no? Ginawa din nila yan ng binasura po at pinabalik ang impeachment articles nila noong June. Nagpamisa-misa din sila, wala ding nangyari sapagkat ang taong bayan pagod na sa diskarte na yan, no? Ngayon, siguro mas mainam na ang misa nila ay tawagin nilang Misa Requiem. Sa Filipino word po, ang Misa Requiem ay misa para sa patay. Kaya Martin Romualdez, yung 10 o'clock in the morning Sunday Mass mo, na pina-require mo na pumunta doon ang lahat ng mga empleyado ng House of Representatives at mga staff nila, hindi yan misa para sa pag-blessing ng Panginoong Diyos sa inyong ginagawang kabulastugan sa maruming laro ng politika. Dapat ang tawag sa misa ninyo ay Misa Requiem. Mass for the dead. Dahil patay na po. Technically, ang usapin tungkol sa impeachment na yan, and they are going to wait until February 2026. Particularly February 6. Ang cut out ng time na mag-lapse na po ang 1-year bar rule upang makapag-initiate muli ng impeachment complaint. So, mahilig talaga magpamisa-misa ito sila Martin Tambaluslos, no? They are called religious hypocrites and religious bigots. Alam natin na ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Lalong-lalo na sa pagdating ng flood control project, taong bayan po ang kanilang pinapahirapan dahil kinukurakot, kinukulimbat, dinodurubo ang mga pundo para sa flood control project. Mataas na po yung 40% lang ang nai-improve at naipapatupad. 60% po binubulsa mismo ng malalaking mga kontraktor na sila din po ang tumatakbong congressman o party list. Kagaya ng ginagawa ni Martin Romualdez, mga kababayan. So yan po walang effect yung pamisa-misa nila sapagkat hindi naman po bobo ang taong bayan para makita na yan ay publicity gimmick. Kunwari ay may misa, may mga pari at obispo dyan na kasama nila, sila-sila din po ito. Pero better to declare it correctly na ito po ay Misa Requiem, Mass for the Dead, sapagkat patay na po ang inyong minaniobra at dinaya na uri ng impeachment articles na pinaakyat ninyo sa Senado. Wow! Ayan, maganda-ganda po itong mga pagpupuna natin kasi ito si Erwin Tulfo, ulitin ko po, dapat i-review din ito ng Korte Suprema, bakit hindi ito nakulong. 2 counts of libel conviction, criminal case yan, na na-affirm ng Supreme Court pero hindi siya nakulong. That's a big question mark. Ano ito? Nagkaroon lang ba ng daños pervicios o moral damages lang ang binayaran at na-forgo o na-waive ang kanyang prison term sentence, which is about mga 4 years to 8 years na makukulong siya dapat. And besides, itong final conviction sa Supreme Court ng kanyang kasong kinaharap sa libel ay nagko-constitute po ito ng crimes involving moral turpitude. And when a person or a candidate or a public official is involved in a crime against moral turpitude like libel, rape, robbery, mga ganyan po, ay hindi ka pwedeng tumakbo o ma-appoint sa pagiging bahagi po ng anumang sangay o ahensya ng gobyerno. And for that matter po, si Erwin Tulfo na elect pa bilang senador. Samantalang questionably po ang kanyang pagkaka-elect dahil mayroon siyang 2 counts of conviction with finality sa Supreme Court hinggil sa libel case. At yan po ay malinaw na
question yan of moral turpitude. Hindi pa kasama dyan, mga kababayan, ito pong kanilang ginagawa ni Erwin Tulfo na nag-apply po ito ng kanyang US visa or US passport na gamit po ang fraudulent name. At ito ay nabisto mismo ng US State Department nang sinabi nito na ang pangalan niya doon sa US ay si Sylvester Stallone Tulfo. Erich Sylvester Stallone Tulfo. Nang bumalik siya at muntik nang mabusisi na siya ay holder pa rin po ng US passport at ng dual citizenship niya, ay umiiral pa, hindi niya ito renounce o give up, kagaya po ng ginagawa ngayon dyan ng kaso ni Gibo Teodoro, na gustong-gusto niya maging defense secretary, pero dayuhan at banyaga pala ang kanyang passport at citizenship. Paano yan, mga kababayan? Ganyan na ganyan din po ang ating nakikita ngayon dito sa mga pandaraya na ito ng mga impeachable or impeachment officials na gustong ipa-impeach ng grupo ng mga tambaluslos o alipores ni Martin Romualdez. Mantakin mo magpapamisa. Dapat misa requiem po yan. Ang nagpadala po nito ay empleyado. Sabi niya, Ka Eric, kung mamarapatin lang sana, pwede po ba ninyong ma-expose na may iba kaming reliyon at may iba kaming mga sinasamba or pinupunta na sambahan, bakit kami pupunta sa Manila Cathedral? Gimmick yan nila Martin Romualdez na magpapamisa para magpaawa effect. Pero sabi ko nga, not all who calls my Lord will be saved, no? Yan po na sa Biblia yan. Ibig sabihin, alam naman ng Panginoon ang laman ng puso mo at ang iyong track record at ang iyong kaisipan. Kung walang pagkilala po dyan sa ganyang aspeto ng pagbabago, ay wala pong katuturan yung mga panalangin ninyo. You're just calling out the devil to come over and become part of your diskarte na palusutin pa rin po ang impeachment complaints na ito na diniklara na ng Korte Suprema na null and void and unconstitutional. The Supreme Court did not deal, mga kababayan, doon sa merits of the case, sapagkat yan po ay better left to the discretion, power, and authority of the Senate Impeachment Court. Pero ang sabi ng Korte Suprema, before kayo maka-acquire ng jurisdiction at makapag-proceed tungkol dyan, kilalanin muna ninyo, mga kababayan, kung ano ang naging desisyon ng Korte Suprema laban sa inyo. Hindi kayo basta-basta na hindi pwedeng kumilala nito. Kaya sa tingin ko sa July 28 po, magkakaroon ng pagbubutuhan. Kung magtutuloy pa ba ang impeachment trial by way of the reconvening or the reconstituting of the Senate Impeachment Court or hindi na necessary, sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, the decision is final and executory immediately. Ayan. So, mayroon din pong tayong balita na natanggap ko rin ngayong umaga and imimit ko pa po or tatawagan ko yung source dahil may tinatawag na cap price mansion sa Tacloban na pinag-iinitan ni Martin Romualdez na gustong posisyonan. And ito ay may active case or live case sa Supreme Court, no? So gusto niyang italakay natin sa ating live stream, no? Anong role ni Martin Romualdez hinggil dito sa CAP? I think CAP is a college assurance plan. Ito yung nag-bankrupt o nagbangkarote na uri ng college insurance program na sikat noong 1980s hanggang early part ng 2000. No? Kung itong building na ito o mansion price na tawag po Cap Price Mansion, dyan po sa may Tacloban, ay lumalabas ang pangalan ni Martin Romualdez na involved po siya sa ganito. And then, pag-usapan din natin pagbabalik ni Ka Eric ang pangingialam ni Bongbong Marcos sa sigalot na nagaganap ngayon sa pagitan ng bansang Thailand at bansang Cambodia. Mga kababayan, ang sagot ng isang netizen na basa ko, di nga, ikaw nga ay sanhi ng kaguluhan sa Pilipinas, hindi mo nga maampat-ampat ang kaguluhan dito na dulot din ng pagkasakim at gahaman ng pinsan mo, hindi lamang sa poder at pundo, kundi sa kapangyarihan mismo na gusto niya maging presidente siya. Pabutihin mo muna at ayusin ang Pilipinas, isolve mo muna ang baha at huwag mong sabihin ito ng new normal. Sapagkat kaya nga may gobyerno, bago ka magtapang-tapangan na mag-serve as power broker
or peace broker sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pag-usapan po natin yan, itong katawa-tawang mga hakbang ni Marcos Jr. para lamang po maipihit ang atensyon ng isang malawakang kapalpakan niya, lalo na po ito sa kanilang inilunsad na impeachment complaints versus the Vice President Sara Duterte na hindi po nagmaterialize dahil the Supreme Court decided on time with clarity and purpose. Na ito po hindi pwedeng imadali, i-shortcut, ikutan, at imbintuhan mo lang, pwede na po magkaroon ng desisyon na to. Hanggat hindi po sinasabi ng Korte Suprema na yan po ay nasa tamang proseso at yan ay nasa takdang panahon at na-observe po ang mga bagay na gustong i-correct, i-rectify, then you can proceed again to try another chance. Kung mapapa-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte at mapapakonvict sa Senado, batay po doon sa definisyon ng pagiging patas, makatotohanan, makatarungan dapat ang proseso na yan. At hindi shortcut, hindi panunuhol, hindi bribery, hindi corruption.